Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong naging problema dito sa ating gulong sa una ng ating light ace. O kahit sa anong uri ng mga sasakyan, pagka naka-encounter kayo ng ganitong problema, baka po makatulong sa inyo yung video ito. So kung mapapansin nyo, itong gulong natin sa una, ang problema po nito, hindi po pantay yung pudpud niya. Makikita nyo dito sa part na to, ano siya, pudpud na. Dito hindi pa. Dito sa part na to may guhit pa dito. Ito po yan. Dito sa parting to, ayan, wala na. Ang pudpud niya po ay dito sa loob. So bakit po ganyan yung pudpud ng ating gulong? So ang problema niya po, nakalabas po kasi itong gulong na to. Nakatagilid siyang papaganyan palabas. Ayan, papaganyan. So nakalabas siya dito, itong unang to. So kaya ganyan yung pudpud niya. So madami po siyang panggagalingan. Maaari pong sira yung bolt joint, yung tie rod, o yung mga bushing. Madami pong panggagalingan. So iniangat ko na po yung gulong niya. So wala naman po ako nakita, inuga-uga ako na po. Wala naman po ako nakitang nalagutok o sirang mga bushing. So ang problema po niyan ay maaring kulang lang po sa adjustment. So ngayon po, i-align po natin yung gulong na yan. So papakita ko po sa video ito kung paano ko po siya i-align. DIY, manual po natin siyang i-align. So dito naman po sa kabila, hindi ko na po masyado nilinis to. Pero pansin naman po na halos parehas po yung pagkakapudpud ng gulong nito. So tama po yung align nito. So ganito po yung gagawin natin. Se-center po natin yung manibela para nakasenter po yung ating gulong. Nakasenter na po yung gulong natin. So mapapansin po natin ito dito. Yung medyo nakalabas nga po talaga siya ng konti. Ayan. Kaya hindi po naging pantay yung pudpud ng gulong ko. Hindi ko po siya agad napansin. Kasi bago itong gulong natin, medyo makapal pa. Matagal siya bago na pudpud. So makalipas po halos 2 taon po nakalipas. Ito, nakapansin ko na hindi po pantay yung pudpud niya. So yun po ang kagandahan na chinecheck po natin yung ating mga sasakyan. Ayan. So ang gagawin po natin, tatalian po natin ang gulong. Kung ano po meron kayong tali mahaba, so tatalian po natin ang gulong. So ito po yung tansi lang, ito ang meron ako dito, kaya ito po yung gagamitin ko. Tapos iangat po natin yung gulong at pipihitin po natin yung kanyang tie rod end. Ayan, dun po tayo mag-a-adjust. So gawin ko lang po muna ito. Ayan mga kauto, natalian na natin. Ayan, paikot po yan dito sa ating gulong. So ayan, paikot po siya. So sinukat ko na rin pong taas ng tanse mula dun sa minto para pantay yung sukat niya. Tapos ito, ngayon susukatin naman po natin yung kanyang mga gulong. So gamit po natin yung ruler, susukatin po natin ito. So ito po ay mga nasa 7/8, ganun po. Okay lang kahit mga 1 kaka-diferensya niya, huwag naman yung sobrang laki. So ito po ay mga nasa, para sakto ay nasa 8. So ito po yung susukatin natin yung gulong sa una. So ito po ay nasa nasa 4. Tapos itong kabila nasa 4. So pantay na pantay siya. Kaya po pantay yung pudpud ng gulong nito dito sa ating driver side. So dito naman po sa kabila, so 8 po dun sa kabila. So ito ay nasa 8 din po. So kung makikita po natin, nakalapat naman talaga yung mga tansin niya. Dito po sa part na to, ayan po, may kawang siya. May gap siya, oh. Ayan. Hindi po siya nakalapat.
Unlike po dun sa isa, hindi po kagaya dito sa kabila na yan. Dapat na dapat po siya dito. Ayan, dapat na dapat siya. So, dun pa lang po sa tanse, sa tali natin, makikita na natin yung may gap talaga siya. Kaya, hindi po pantay yung kanyang pudpud ng kanyang gulong. So, sukatin na rin po natin para makasigurado tayo. Ito po ay nasa 5. Samantalang ito pong una natin ay nasa 3. So, hindi siya pantay. Kaya po hindi pantay yung pudpud ng ating gulong. So, napakaunti lang naman po ng diferensya. Kaya naman po yung pudpud ng ating gulong ay kaunti lang din po yung diferensya. Pero maganda na po mai-align natin siya para pantay na pantay yung pudpud ng gulong niya. So, okay lang naman po yung kahit mga konseng pinagkagwat niya. Huwag lang yung sobrang laking ganon. So, ngayon po ang gagawin natin, yan, jajakan po natin dito sa gitna para mas madali natin siya ma-align para nakaangat po yung ating gulong. Ayan. Dito po sa ilalim, matapos po natin siya malagyan ng jack, ito nakaangat na yung gulong natin. So ngayon pipihitin naman po natin ito rack end. So 19mm po itong tornilyong to. So after po nating maluwagan niya, maluwag na siya. So pipihitin naman po natin itong kanyang rack end. Ayan. Pipihitin po natin ito, 14mm po ito. Pipihitin po natin siyang paloob para mahigit yung gulong pa rito. So, mga 2-3 pihit lang, tansyahin lang po natin. Ayan. Tapos susukatin po natin siya ngayon dito. So ito po, lumapat na siya, nakalapat na siya ngayon. So ang sukat niya po ngayon ay nasa 3. Yan. Ito pong kabila ay nasa 3. So pantay na po. Pantay na yung ating gulong. So yan po, nakalapat na rin po dyan. Pagkatapos po natin ma-check, ayos na yung gulong, pantay na, hihigpitan na po natin ito ngayon para mag-lock siya. So ganun lang po, ayos na, pantay na, nakalapat na po yung ating gulong. Nasukat po natin mula sa rim, pantay na rin po. Parehas na po sila ng sukat. Kita po natin dito, hindi na po siya nakalabas. So, ganun lang po yung paraan ng pag-aalay ng ating gulong DIY. Ito naman po, masasabi ko po subukan na to kasi simulat sa pool po, hindi pa po ako nakakapagpa-align dun sa mga computer. Wheel alignment na ganito lang po, mano-mano po ang ina-align ng mekaniko. So, ito po ay noon dati po ay hindi rin po pantay yung pudpud ng gulong nito. Nung hindi ko pa na ipapalain kasi may mga sira pa po siya, mga bolt joint, mga bushing, hindi ko pa po napapalitan nung una ko po siya mabili. So ngayon po ay napalitan ko na po, pinalain ko po sa ating mekaniko. Ganyan lang po yung ginawa niya. Pinalitan po natin ng bagong gulong. After 2 years yan lang po naging naging pudpud niya. So accurate po, tama-tama. At saka ramdam nyo naman po dun sa manibela pagka kumakabig. Tested ko na po. So kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-hit nyo naman po yung subscribe button at notification bell. Hanggang sa susunod ko pong video i-upload ulit, mga video sharing tungkol sa ating auto. Salamat po.